Ito naman mga kabukals yung ating mga Rhode Island Dark Mahogany. Ayan, 2, 4, 6, 8. Walo po yan. Binibenta ko po ito lahat mga kabukals. Itong walo na ito. 600 na lang po isa mga kabukals. Rhode Island Dark Mahogany po yan. Lalakas kumain. Ito nangingitlog na po ito. Ito hindi pa. Mga ano kasi, mga bata pa yan. Kaya lang lahatan mga kabukals hindi po pwede yung ano lang, yung pa isa-isa lang. Kasi gusto ko na rin po silang ialis para puro pure ano lang po tayo. Pure decal brown lang po tayo. Ayan. Rhode Island Dark Mahogany mga kabukals. 600 po isa, lahatan po. Ayan. PM lang po sa Kabukals Farmer Facebook page. Ayan. Ito nga po yung ating mga decal brown. Ito yung dalawang palahi natin. Okay din yung yung cross mga kabukals. Ito yung crinos natin sa Rhode Island rooster natin saka sa mga decal brown. Okay din. Halos araw-araw din nangingitlog. And brown, ano rin, brown, mas brown nga lang yung sa decal brown, pero yung itlog nila is brown din talaga. Ayan. So, ito pinag-iisipan ko pa kung ibebenta ko. Ito kasing crinos natin sa Rhode Island White Leghorn Yan, pinag-iisipan ko po ibebenta ko na. Kaya lang dalawa lang naman kasi yan. Saka masipag mangitlog yan mga kabukals. Araw-araw yan, walang palya. Sabay sila palagi. May White Leghorn kasi ang tatay Kaya ayun. Pero yun po, yung yung mga Rhode Island, yun po ang iaalis natin. Kasi nga ongoing po yung ating breeding nung decal brown. Para ma-pure puro decal brown lang yung linyada natin. Ating mga andun po sa kabila yung ibang breeders natin. Yan, ito yung ating nakolekta. Ay umaga pa lang. Pero ano yan? Kolekta tayo mahigit isang tray. Ito po yung itlog ng Rhode Island ganito. Ito. Yan po yung tsura ng itlog ng Rhode Island. Ito naman yung itlog ng yung cross natin na White Leghorn. Ito. Ay makuha. Yan. Ito yan. Itlog niyan. Yan. Ano siya? Hindi siya puti May pagka ano siya parang dirty white na maganda tignan. And then yung egg yolk niya mga kabukals pula din, parang sa decal brown din. Pula din. Kaya pinag-isipan ko pa ito kung popropagate natin, pero alam muna natin dyan. And then ito naman po yung sa mga decal brown na. Ito yung galing doon sa ating ating cross, medyo lighter lang siya pero brown pa rin. Then ito yung sa mga decal brown natin talaga, mga brown talaga. Yan. Ikot ko lang kayo mga kabukal sa ating mga mabilisan lang sa ating mga breeders na decal brown. Ito nga, full swing na po tayo sa breeding kasi Ayan huli ka. Ayan, full swing tayo sa breeding ng decal brown. Ito yung pararamihin natin. Ito yung gagawin nating negosyo talaga. Kaya iaalis ko yung mga Rhode Island. Ayan. Hindi naman kasi akin talaga yung mga kabukals. Ano yun kasi hindi na ako nabayaran doon sa mga ibang binenta natin ng mga dongtaw, yung mga kabir natin na tapos nagkaroon ng problema. So yun po yung parang naging kapalit. And then kaya kinuha ko dito. Dapat i-breed ko. Kaya lang sabi ko mas maganda yung mas maganda yung pure decal brown na lang lahat. Alis ko sila. Para maging pera din. Kasi dapat pera talaga, kaya lang hindi na nga tayo nabayaran dun sa
dun sa mga ibang binenta nating manok. 12,000 mga kabukals ang hindi nabayaran sa akin. Nagkaroon ng problema eh. 12,000 pa yung bala siya sa akin. Ano yon, yung kasama yung Shamu natin, si Dumpo Giant, yung Dong Tao, Kabir, yung mga binenta natin ng mga mamahaling manok. Sa kanya natin ibigay. Tiwala naman ako kasi paayos na makausap. Kaya lang, nagkaroon ng problema. So yun, hindi na ako nabayaran. And sadly, namatay lang din po. Si Dumpo Giant namatay, si Dong Tao namatay. Kasi nga, napabayaan na rin niya. Pati yung tao kasi niya, hindi na rin niya napasweldo. So wala na nag-alaga. Yun. So nasayang lang yung mga manok natin mamahalin. Ayan, wala na nga kasing kain-kain mga kabokals. Tapos yung tao niya, gawa nung hindi na napapasweldo, umalis na. So talagang completely wala na pong nag-aasikaso doon sa area niya. Talagang iniwan na talaga kasi wala na, hindi na naman napapasweldo and wala na rin namang ibinibigay na pambili ng pagkain ng manok. So talagang yung manok mga kabokals, kung makita nyo, kawawa talaga. So ang ginawa na nga lang namin, hindi na rin naman kasi nakikipag-usap. Inaatake na rin kasi ng di namin alam kung bayawak ba or daga yung maatake, kasi yung mga nasa battery cage niya nangangamatay, may mga wakwak sa dibdib, may mga sugat sa pakpak. Hinala namin may pumapasok na bayawak or daga. So wala nang kain, inaatake pa. So ginawa namin, pinawalan na lang namin para at least nakakalipad sila o nakakatakbo sila kung may aatake. Kaya lang wala pa rin kain-kain kasi nga wala nang ibinibigay na pambili ng pagkain. So talaga yung mga manok nangayayat na, nanghina na talaga. So yun, nag-decide akong kunin nga yung mga Rhode Island na yun. Ang unang plano ko is ibibreed ko sana, kaya lang kailangan ko rin kasi ng pera eh. Kaya nga ang dahilan nga kasi kaya binenta ko yung mga Dong Tao natin, mga Shamu, saka yung mga Kabir is para maging pera nga sana, para maipandagdag sa mga gastusin. 12,000 pa po yung halaga nun sana. Malaki rin sana maitutulong. Kaya lang, yun, nagkaganon nga. Ayaw na rin naman makipag-usap nung kausap natin. So yun, hindi ko na rin alam kung paano gagawin. Kaya yun, ito nag-decide na rin ako. Malakas na rin kasi kumain. Naka-recover naman na yung katawan mga kabokal. So pinurga na po natin yun. Pinurga ko na and napakain na natin ng maayos. So bumalik na yung katawan nila, yung ganda ng katawan nila ay nandoon na uli. Kaya yun, nag-decide ako ibenta para una-una maging pera at saka bawasan din po yung pinapakain natin. So yun, PM lang po sa Kabokals Farmer Facebook page kung interesado po kayo dun sa mga Rhode Island Dark Mahoganies po. Mga RTL po yon mga Kabokals. Mga RTL po yon na binili niya kasi yun package kasama nung ibang manok na layers. Ayan. So ito nga, tuloy-tuloy pa rin yung ating breeding ng Deca Brown. Nakakonsentrate ako sa Deca Brown talaga ang breeding. Kaya yon, para hindi rin po magulo ang ating breeding, na hindi na mahaluan ng iba pa. Para yan, puro brown egger tayo na Deca Brown. Yan po. Mga kabukals, nandito naman tayo sa lote ni Ate Ninfa, yung katabi natin lote. Mga Madre de Agua natin na hinarvestan natin nakaraan, ayan nagsisibol na. Kaya lang ang nasisira kasi sobrang lakas ng hangin mga kabukals. Ayan mga nasisira yan sa lakas ng hangin, kaya nagkakaganyan, kaya nagkakaroon ng itim-itim. Yan pumapaypay dahil sa lakas ng hangin, tapos nasisira yung dahon, nangingitim, kaya ganyan. Nalinis ko na finally mga kabokals. Ito, papasadahan na lang uli natin ng grass cutter yung mga yan. Pero yung tinatrabaho nga natin nakaraan, yung maraming makahiya, ayan, nalinis ko na. And yung mga palipaligid nila, nalinis na natin, na-harvest na natin. Yan, harvest na.
Pinagsabay ko na mga kabokals. Ito yung mga nahawan natin ng mga damo. So patutuyuin na lang natin yan para maging pataba dito sa lote ni Ate Ninfa. Sa mapapakinabangan din ng ating mga tanim yan. Diba? Ang aliwala sa tignan. Yan, shoutout kay Ate Ninfa. Ganda na tignan ng lote pagka malinis talaga. Yan, ano yan, mabubulok naman yan, pababa yung mga dahon na yan. Tapos papasadahan ko ng ng grass cutter para hindi na lumago. Hindi na natin pabayaang lumago ng katulad nung ganun yung mga damo rito kasi ang hirap nilinisin. So yan, maliit pa lang, titirahin na natin kaagad ng grass cutter. At least kita natin naka-expose yung mga stem ng ating mga mother de agua, may iwasan natin. Ayan. So ito yung akin na harvest. Pero pa sa loob, pinasok ko na. Ayan. Wala, mag-ano tayo, magfe-ferment tayo. Inabot lang ako ng oras kasi alas 5 na. So hindi ko pa naubos yan. Ito kasama dapat ito mga ito. Kasi ubusin ko na dapat yan. Inabot ako ng oras. Pero marami na rin yan. Piperment natin bukas ng umaga. Ito kabilang lote mga kabukals, kaya tinin pa rin ito. Ayan. Ililipat ko si Milky, ayun si Milky oh. Ililipat ko si Milky mamaya dito. Nakapahinga na to ng ilang araw parang 1 linggo na yata nakapahinga. Ganun kasi mga kabukals, nire-rotate ko si Milky. Iniikot ko, hindi siya kasi pwedeng pumirmi sa isang lugar lang kasi yung parasites magbi-build up. At saka yung damo napupudpud din. Pero ito kasi medyo marami na naman damo. So ibabalik ko mamaya si Milky dyan. Ayan. Hapon na naman. At least na may na-accomplish na naman tayo for today. Ganun lang naman, paunti-unti lang naman. Ayan. Ayan mga kabokals. Ganda tignan pagka malinis. So yun, binibenta na nga po natin yung mga Rhode Island mga kabokals. Dun nga sa interesado, PM lang po sa Kabokals Farmer Facebook page. And yung talong natin looking good. So sana mapalaki natin at mapabunga natin para may pang ulam-ulam tayo. Bibili pa ako mga kabokals. Alam ko meron siyang okra saka kamatis pa. So bibili tayong seedling na lang pala. 2 pesos lang mga kabokals. Papakahirap pa ako magpunla. Napakadali lang palang bumili doon. Kala ko kasi hindi sila nagtitingi. Pero yun, at least may makukuhaan na tayo ng mga pananim na gulay. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabokals. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat ng mga solid kabokals, maraming salamat. Shoutout kay Ate Ninfa. Syempre sa ating kaibigan po Sir Boyet. Sir, thank you so much. So muli ito ang inyong Kabokals Farmer, nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos, siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!